Hello, so ang video na to ay tungkol sa pagbibigay pag-unawa pagbibigay pag-unawa kung paano binubuo yung Rubik's Cube blindfolded gamit ang methods na Pokemon para sa corners, tapos M2 para sa edges. So itong scramble na to, blue front, yellow top, ilalagay ko sa description box, kaya kung gusto nyo i-scramble nyo na yung cubes nyo, tapos dito tayo magbabase. So every time na magsosolve ako ng Rubik's Cube blindfolded, harap ko blue, taas yellow. So yan, ang una ko, nandito na lahat ng cases na pwedeng lumabas, I think. So parang ano lang, walk through solve lang to. Kapag nabigyan kayo ng idea or nagustuhan nyo itong video na to, gagawa ako ng tutorial kung paano i-solve yung Rubik's Cube blindfolded gamit ang Pokemon tsaka M2. So, kada magsasolve ako, blue front, white top, ang una kong ginagawa ay minamemorize yung edges. So, una muna, ito, para sa mga hindi nakakaalam, mayroong naka-assign na letters sa bawat side ng bawat piece ng cube. So, ito yung edge. Halimbawa ito. Itong yellow, ng yellow-blue na edge, meron yung letter. So, may letter to, may letter para dito. So, ang gagamitin natin na method sa pagme-memorize ay yung kay Sir J.R. Mape. So, dito kasi, ba, ka, da, ga, la, ma, na, pa, ra, sa, ta. Pero hindi nyo kailangan hindi nyo muna kailangan tandaan yan. Pinapakita ko lang. So, kapag gumawa na ako ng tutorial, doon na. So, para makakuha lang kayo ng idea. So, ibig sabihin nun, kung baka daga to, ito, baby, bobu, mamili na lang kayo, keki, koku, dedi, dodu, gegi, gogu, leli, lolu, memi, momo, and so on. Tapos, yun, memorize ko na yung edges. So, dito lahat mag-uumpisa yan. So, dito, sabi dito, itong edge na to, itong piece na to, kailangan pumunta dito. Okay? So, si piece na to, siya si da dito, de, di, do, du. Tapos, ito naman, si white, ng green-white, pupunta dito, yan si ra. So, de, di, do, du, letter pair tayo, dalawahan, kaya, pagsasamahin natin sila, gagawa tayo ng isang word. So, de, di, do, du, pili tayo doon, tapos ra. So, Dora, yun. So, Dora, tapos, bumalik si buffer piece, kasi ito yung buffer piece eh. Lahat nag-umpisa dito. Pag bumalik si buffer piece, kailangan natin siyang ipalit. So, ipapalit ko siya kay, hihiram tayo ng bakanting slot na hindi pa nagagalaw. So, hiramin ko si ba. Hindi yung piece na nandito, pero yung slot ni ba. So, Dora, tapos ba, mapupunta dito yung piece na nandito, ba, pa. So, Dora, tapos ba, pa. So, anong word na pwede doon? Wala akong maisip. So, basta ba pa, Dora ba pa. Tapos, ito si se, si, so, su, sabi dito. Tapos, ito naman, si na. So, yun na. Se, si, so, su, na. So, ang naisip kong word, so na. Yan, and so on. Tapos, kapag nag-memorize kayo, i-check nyo kung merong piece na nakalagay sa tamang lalagyan. After nyong mag-memorize, i-check nyo kung may makikita kayong piece na nakalagay sa tamang lalagyan na kailangang i-flip. So, dito wala. So, kailangan lang tapusin yung memorization. Dora, Bapa, Sona, tapos dito Teti, Totu, ito pupunta dito Teti, Totu, combination ng Leli, Lolu. So dito Tulo, Tulo. So Dora, Bapa, Sona, Tulo, tapos ito si piece na pupunta dito Dedi, Dodu, tapos ito naman pupunta dito, kaya siya si Gegi, Gogu, Dugo. Tapos
yung hiniram natin na slot dito, babalik na yung piece na para sa kanya. So, baby bobo. So, nag-iisa siya, ibig sabihin may parity. Kapag yung last na letter or last na piece doon sa edge walang kasama, ibig sabihin may parity. So, yan. Ang memo natin, Dora, Bapa, Bapa, tapos Sona, okay, tapos Tulo, Dugo, Bu. So, pag nag-iisa yung letter, yung last na letter, or last na piece, may parity. So, hindi na kailangan bilangin yung corners. Basta automatic na yan. Pag yung last na letter sa edge, sa Pokemon plus M2 na method, pag nag-iisa yung edge, hindi na kailangan bilangin yung corners, may parity. So, sa corners naman, kailangan na-memorize yung corners. Dito, may naka-assign din na letters. So, nakalimutan kong sabihin kay buffer piece doon sa edge, walang naka-assign na letter dyan. So, ganun din kay corner, sa buffer piece. Buffer piece ng edge, buffer piece ng corner. Parehong walang naka-assign na letter. So, dito, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, and so on. So, bibigyan ko lang kayo ng idea, sabi ko. Hindi nyo kailangan tandaan lahat ng to. Maunawaan nyo lang kung paano binubuo yung cube. Kung paano binubuo yung cube gamit yung mga method na to, okay na. So, dito, metronome naman dito. Ganito, I, tapos A, tapos O, tapos F. So, yun, I, A, O, F, tapos, hiramin natin si L. Yan. L, U, tapos, J. So, I, A, O, F. So, i-metronome ko yun. I, AUF, tapos, L-U-J, Luj. I-AUF, Luj. Ganun ako mag-memorize ng corners. So, nakita ko dito, mayroong piece na nakalagay sa tamang lalagyan. So, sa corners kasi, kailangan i-check mo yung pagka-flip niya kung clockwise ba or counterclockwise. So, counterclockwise to kasi yung puti pupunta dito, yung red pupunta doon, yung blue pupunta doon. So, after mag-memorize, ginagawa ko lang, tapek, tapos tatandaan ko lang kung clockwise siya or counterclockwise. So, yun, I-AUF, Luj. Okay? So, yun, ganito. Simulan na natin. Setup move, orange pupunta dito, si I pupunta dito. So, kailangan maidala mo yung side niya. Ito kasi yung side niya, di ba? Dito. Kasi gagamit tayo ng algo na Y-perm na walang F sa una, tsaka walang FI sa huli. So, ang magpapalit, ito, tsaka to. So, kailangan, yung side niya, yung side nito, nitong piece na to, which is dito, kailangan madala mo siya dito. So, sa buong cube, ganyan, yung side niya, kailangan maipunta mo dito. So, pag nagpa-practice ka, magandang basihan na meron kang isang cube para ma-check mo kung tama yung setup move mo. So, setup move, algo, tapos undo yung setup. So, gawin na natin. I, tapos algo, Y-perm, undo setup, doon na siya. Tapos A, ito, yan, nandun na siya. Tapos O, setup move, tapos F, tapos bumalik si buffer piece, di ba? So, kailangan humiram tayo ng slot, hindi ng letter ng piece, kundi yung letter ng slot. So, hiniram na hindi pa nagagalaw. So, ito yung slot na hiniram natin, yung kay L. Tapos, yung dating na kay L, pupunta doon sa buffer piece para maituloy natin siya. So, U. Yan. Tapos, J. Okay. Tapos, balik. Ngayon, meron akong
sinabi kanina na piece na nakalagay sa tamang lalagyan, pero kailangan lang i-flip. So kailangan dalhin siya dito, tapos gamit ng algo na pang flip. Tapos may parity, sabi ko, di ba? Dun sa edge kanina, nag-iisa yung last na letter or last na piece. So parity, kailangan mo mag-arperm. Okay? So pag hindi ka naka-blindfold, makikita mo na nagpalit ito. Pero okay lang yon, tama lang yan pag may parity. Kasi ni-restore natin to. Kasi nagpalit-palit ito eh. So mababago yung memorization natin pag di tayo gumamit ng parity algorithm. So yan, itutuloy na natin. Corner na. Sabi natin, di ba, Dora, si Do muna, Do. Ngayon, sa M2, kapag sa M slice ipupunta yung piece, gagamit ka ng algo. Yan lang. Dito, kahit saan dito sa labas, setup move, M2, undo setup move. Pero kapag sa M2 sa M slice pupunta algo. So, pag tutorial ko na lang ipapakita yung algo. So, ito pa yung isang case. Ra, Dora, sabi ko, di ba? Ngayon, kapag pupunta sa M slice, ang isang problema kapag sa top front or sa back down pupunta. Kasi kada M2 mo, nagpapalit sila ng position. Ngayon, sira dapat dito pupunta. Dahil parang pang-even number siya or pangalawa siya dun sa letter pair. Do, Ra, pangalawa siya, ibig sabihin even number. Ibig sabihin yan, imbis na dito mo siya dadalhin, dito. So, ang gagamitin mo, yung algo na para doon sa top front. Okay? So, ipapaliwanag ko lahat yan sa tutorial. Ngayon, ito naman, sabi natin kanina, bumalik si buffer piece, hihiramin natin yung slot nito. Yung slot na nandito. Hindi yung piece na nandito, pero yung slot. Yung letter ng original na nandito. Kasi, buffer piece, wala nang paglalagyan yun eh. So, hihiram tayo ng slot. Ipapaliwanag ko rin yun sa tutorial. Kapag A pala, kapag A yung letter mo, wala siyang algo, wala siyang setup move, mag M2 ka lang. So, tuloy na natin. Pa, setup move, M2, undo setup move. Tapos, ang susunod, si Sona. So, setup move, M2, undo setup move. Na, setup move, M2, undo setup move. Tapos, sino na to? Tulo. Setup move, undo. Tapos, low. Tapos, do. Go. Dugo. Okay? Tapos, last na, si Bu. So, si B dito, kapag si B, si Ba, si Ba, pag si Ba, M2, pag si Baby, Bobo, algo lang, gawin mo lang yung algo niya. Okay, so yan, wala na, tapos na yung edges, pero dahil nag-iisa yung last na letter, yun nga, parity. So, after mong mag-solve, pag may parity, gawin mo yung parity algo, UI, F2U, M2, UI, F2U, tapos arperm ulit. So ganun. So to summarize, memorize mo yung edge, and then kapag may edge na kailangang i-flip, tapikin lang pag sa edge. Tapos kapag nag-iisa yung last na letter or last na piece, may parity. So wag kakalimutan yan. Tapos memorize corner, kapag may nakalagay sa tamang lalagyan, if i-tap lang siya after mag-memorize, i-tap lang siya tapos i-flip up. So yan, i-tap lang siya tapos tandaan kung nasaan siya. Yan, tap mo lang siya para matandaan mo kung nasaan siya. Tapos tandaan mo kung clockwise or counterclockwise. Tapos pag magso-solve na, unahin yung corners, solve yung corners, tapos i-flip yung naka-unflip. Tapos pag may parity, mag-arperm, kung wala, diretso sa edge. Ngayon sa edge naman, i-solve yung edges, and then pag may parity algorithm, tapos arperm ulit. Pag wala, diretso lang. And then kapag may kailangang i-flip lang. So ituturo ko lahat kapag ka nagustuhan nyo yung tutorial.
ito lang yung isang halimbawa ng pag-flip sa edge. So tutorial na lang. Kung nagustuhan niyo yung video, mag-comment lang kayo. Gagawa ako ng tutorial kung sakali. So yan lang, medyo mabilisan lang. So okay, maraming salamat, bye bye.